Alam mo, yung mga gabi na dapat simple lang. Uuwi ka, galing handaan, pagod, antok, at ang iniisip mo lang, shower, higa, tulog. Ganun yung gabi na to. Nasa Iloilo kami nun. Bakasyon lang. Bisita lang ako at nakikituloy kami sa bahay ng in-laws ko. Malaki yung lupa nila. Yung klaseng lote na pag tumayo ka sa dulo, parang ibang mundo na yung kabilang dulo. Tahimik, maluwag, madilim kapag gabi. At sa dulo ng property nila, may isang punong hindi mo basta makakalimutan. Acacia. Hindi basta acacia. Yung sobrang laki na parang may sariling langit. Sa umaga, maganda siyang tingnan. Parang proteksyon. Parang natural na bubong. Pero pag gabi, iba ang dating. Parang may bigat. Parang hindi lang siya puno. Bandang alauna ng madaling araw kami nakauwi galing party. Tahimik na sa bahay. Patay na halos lahat ng ilaw. Yung iba, tulog na. Yung iba, papasok na sa kwarto. Ako, ewan ko ba, may ugali ako na bago matulog, gusto ko muna huminga. Magpalamig ng ulo. At minsan, Yossi, kaya lumabas ako. May nakaparadang truck sa may gilid, kaya umupo ako sa likod nito, sa tailgate, tapat ko yung malawak na bakuran. Sa malayo, may konting ilaw ng kapitbahay. At mas malayo pa, yung mga ilaw ng syudad na parang maliliit na bituin sa lupa. Pero yung mismong paligid namin, nilulunod ng dilim. Kaya kitang-kita ko yung akasya. Nasa malayo siya, pero kahit malayo, ramdam mo yung laki niya. Ramdam mo na parang may tumatabon sa langit. Humitit ako, pinilit kong i-relax yung katawan ko, pinakawalan ko yung usok, tapos dun ako biglang nilamig. Hindi yung normal na lamig na, uy, malamig. Hindi rin hangin. Yung lamig na parang may dumaan sa likod ng leeg mo, parang may yelo na dumampi sa balat mo. Tumayo yung balahibo ko ng sabay-sabay, braso, batok, likod. Parang may warning yung katawan ko na hindi pa naiintindihan ng utak ko. Napatingin ako sa akasya, sa ilalim ng puno, sobrang dilim. Pero dahil malaki yung canopy, may contrast sa langit, kaya nakikita mo yung outline ng mga sanga. At sa gitna ng dilim, may gumalaw. Sa una, akala ko tao. May silhouette. Payat, upright, parang may ulo, parang may balikat. Ang unang pumasok sa isip ko, baka may magnanakaw. Kasi bakit may tao sa dulo ng property? Alauna ng umaga? Pero mali. Kasi bigla akong nakakakita ng parang bumaba mula sa taas ng puno. Hindi nahulog, hindi tumalon, hindi dumulas sa sanga na parang tao. Dahan-dahan siyang bumababa. Smooth, parang lumulutang. Parang hindi siya sakop ng gravity. Walang tunog, walang sanga na nabali, walang kaluskos, walang pag-alog ng dahon na akala mo, maririnig mo sa ganong katahimikan. Yung katawan ko, nanigas. Hindi ko ginusto. Bigla na lang, gusto kong tumayo. Gusto kong tumakbo, papasok. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin yung asawa ko. Tawagin yung mga tao sa loob. Pero wala. Parang may pumindot ng off switch. Yung utak ko, sumisigaw na alis. Pero yung katawan ko, ayaw sumunod. At habang nakatitig ako doon, ang naririnig ko na lang ay yung sariling hininga ko. Mabilis. Masyadong mabilis. Yung dibdib ko, bumibigat. Yung kamay ko, parang walang dugo. Tapos biglang nag-ingay ang mga aso. May mga guard dogs sila. Malalaki, sanay sa intruder, sanay sa kakaiba. Pero yung tahol nila ngayon, iba. Hindi yung tahol na may tao sa gate. Hindi yung tahol na may pusa sa bubong. Ito yung tahol na parang galit pero takot. Yung tahol na nagsasabing may nandito pero ayaw nilang lumapit. At ang pinaka nakakakaba, kahit tahol sila ng tahol, hindi sila tumatakbo papunta sa akasya. Nandun lang sila sa may gitna, parang may invisible na pader na hindi nila kayang tawirin. Parang ayaw nilang lapitan yung kung anuman yung nasa ilalim ng puno. Yung tahol nila ang parang bumasag sa pagka-freeze ko. Parang yung ingay nila yung nagpabalik ng control sa katawan ko. Nagalaw ko ulit yung paa ko. Tumayo ako.
At ang ginawa ko, pumasok ako sa bahay. Habang naglalakad ako, papunta sa pinto, pilit kong kinukumbinsi sarili ko. Wala yan. Pagod ka lang. Guni-guni. Baka may tao lang. Pero kahit sinasabi ko yun, hindi ko mapigilan yung panginginig sa tuhod ko. Bago pa ako tuluyang makapasok, may nakita akong 2 pang aso, German Shepherds, tumatakbo sa gilid ng bahay. Mabilis. Hindi papunta sa akasya. Parang palayo. Parang may hinahabol. O mas tama, parang may hinahabol sila, pero sila yung natatalo. Tapos nawala sila sa dilim sa gilid. Doon na ako tuluyang pumasok. Sinara ko yung pinto. Nilock ko. Huminga ako ng malalim, pero hindi pa rin bumabalik sa normal yung dibdib ko. Pakiramdam ko, kahit nasa loob na ako, may nakatingin pa rin sa labas. Hindi na ako bumalik sa kwarto agad. Umupo lang ako sa sala, nakahawak sa phone, parang handa tumawag sa kahit sino. Pero ano, sasabihin ko, may lumulutang sa puno sa labas. Sino maniniwala? Kinabukasan, maliwanag na ulit ang mundo. Yung akasya, maganda na ulit tingnan. Parang harmless. Parang normal na puno lang. Pero ako, hindi na normal. Kasi dala ko pa rin yung lamig sa batok. Dala ko pa rin yung pakiramdam na may nakita ako na hindi dapat kayang mangyari. Sa almusal, kinwento ko. Buo. Walang paligoy. Yung pag-upo ko sa truck. Yung biglang lamig. Yung silhouette. Yung paglutang pababa. Yung pagka-freeze ko. Yung tahol ng mga aso. Tahimik sila habang nagsasalita ako. Tapos yung father-in-law ko, tumawa. Hindi yung tawa na nang-aasar. Yung tawa na parang, so nakita mo na rin. Sabi niya, matagal na raw may kwento tungkol sa occasion na yun. Hindi raw siya naniniwala nun. Practical siyang tao. Yung tipong ayaw sa drama, ayaw sa superstitions. Pero may isang helper daw dati na umalis agad. Wala pang 1 buwan. Bakit? Kasi isang gabi raw, nahanap siyang sumisigaw sa porch. Nangangatog, hindi makapagsalita ng maayos. Hysterical. Ang sabi ng helper, may nilalang daw na bumaba mula sa canopy ng akasya. Pareho ng nakita ko. Dahan-dahan, tahimik, parang hindi tao. At pagkatapos bumaba, lumapit daw. Tumakbo raw papunta sa kanya. Sabi ng helper, naramdaman niya yung kamay sa binti niya. Hindi normal na kamay. Parang may sobrang hahabang daliri. Yung hawak daw, hindi malakas, pero sapat para mapatigil siya sa paghinga. Sapat para mapaalala sa kanya na kaya siyang abutin. May isa pang helper daw na nakarinig sa sigaw. Lumabas, binuksan lahat ng ilaw sa porch. At nung umilaw, may nakita raw siyang itim na anino na mabilis kumilos. Hindi malinaw na katawan, parang shadow lang na may bigat. At sa bilis, tumakbo pa. Palayo. Tapos parang naglaho sa dilim. Pagkatapos niyang ikwento yon, parang bumigat yung sikmura ko. Kasi hindi na lang siya baka imagination. May pattern, may history, may ibang taong nakakita. At kung ano man yung nakita ko sa gabing yon, hindi siya first time nandun. Hindi ko sinasabi na aswang yun. Hindi ko sinasabing multo. Hindi ko rin sinasabing alam ko ang sagot. Ang alam ko lang, may mga bagay na hindi mo kailangang paniwalaan para maranasan. Paano mo ipapaliwanag yung lumutang? Paano mo ipapaliwanag yung katawan mo na biglang hindi mo makontrol? Paano mo ipapaliwanag yung mga aso na imbes na sumugod? Umiwas? Tao, pwedeng magkamali. Pwedeng mapagod. Pwedeng magpanik. Pero yung aso, instinct yun. At yung instinct nila nung gabing yun, hindi protektahan, kundi lumayo. Hanggang ngayon, pag naaalala ko yung eksena, bumabalik sa utak ko yung pinakamalinaw na imahe. Ako sa tailgate, Yossi sa kamay. Tahimik ang buong paligid. Tapos yung akasya sa malayo, parang nagbabantay. At yung silhouette, dahan-dahang bumababa, parang sinasadya na ipakita ang sarili. Parang sinasabi, alam kong nandyan ka. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, hindi siya lumapit, hindi siya sumugod,
Hindi niya ako hinabol. Parang sapat na yung makita ko lang siya. Sapat na malaman kong may mga bagay sa gabi na hindi mo dapat hinahamon at hindi mo rin dapat sinisilip ng matagal. Kasi minsan, isang silip lang, sapat na.